Sino ba dito na mga problema sa atin? Sino ba yung nagkaaway nila? Sino nakaaway nila? Sabi mo. Silang dalawa. Hindi naman sila nagkaaway kasi wala sila sa territory nila. Sino di? Wala nahihiraman sa dogs nyo? Ano pong nahihiraman siya sa damit niya? Ano po? Anong problema dyan? Maingay? Ilibre niyo ako mamaya, dinner? Bigyan, tara. Tara, papasukin namin yan. Sige po. Pag binaba mo yan, tataw yan. Ayun po, malaki yung aso. Sige po, baba. Tignan natin. Kayo po, oh. That's his normal. Okay. She. Ayan. Nakita nyo? So what do you see in this dog? Ano po nakita nyo? Si Oli. Ayun. Ayun o. Ayun o. Tumatahod. Okay. Kasama ba business ko sa dinner mo, man? Libre? Patang ko lang yan ng gabay. Sobrang bilis lang yan. Reason why? Explain ko lang, ha? The reason why the dog is pushing forward is because nararamdaman niya yung tension dito sa chest. The more, parang lalaki, lalo mong pigilan, lalo mong susugod. So, palpang ko lang ng gabay, and makikita nyo, magbabago lang yan. Yung gabay, pwede ito. Sana yung mga aso ito. Sabi nila, sir, maingay daw. Doon nag-iingay siya kanina. Look, I will set boundaries. This is finger lang. Sige po? Yeah, okay lang. Pero makikita mo, finger lang. So, right. Every time mag-try siya mag-misbehave, it's just finger lang. There you go. No, not a lot of pulling. Pero as you see, the dog comes down. It's because, ito, kanina baka sabihin niya, nakita niya na. Hindi pa tayo doon, hindi niya pa nakita. Okay? Nakita niyo, gusto pagpintong isa pero hindi ko pa siya ina-allow. It's because I need to decide when he is allowed. So I can go here. Yan, sige, good. Ako. Sige, dyan ko lang. Wait. There you go. So, ang gagawin ko, there you go. I would trigger yung pag-amoy niya. There you go. The moment natapos siyang umamoy, that's the respect I can go. Okay? So, ulitin natin. Nagtra-try siya kanina dito. Face to face is bad agad. Okay. But you see gaano kagaan ngayon to? I can go, look. The dog is looking at me for guidance. I can go. Gaano katagal nila siya nakasama? Baka kilala kita, ha? Sure, di ba? So, ulitin natin. Medyo mahirap lang itong mic. There you go. Ulitin natin dito. Let. No commands. It's just, I want to enjoy this moment in front of other dogs na hindi siya magkukulit. Okay ba? Okay? Ha? So, pili na kayo ng restaurant.
restaurant mamaya, ha? Alam niyo, hindi ako marunong maningil. Okay? So, here, balik ko muna siya. Kukunin ko ang aking gabay. Ano? Okay, sige, sige. Hawakan mo. Para mas maganda. Ikaw ang umawak doon sa gabay. Dali lang, sir, ha? Iwan ka lang. Kailangan magawa ni Sir. Sir, doon sa big table. Ito yung hindi ko naturo kay Sir kanina. Look at the positioning. Kanina, nasa side ko yung dog. Trigger, control, subject. Look at Ponpon. Kailangan, nandito siya sa side ko, Sir. Ibalik mo. Kasi kapag ganyan, nasa hindi, kailangan doon sa left side. Yan, left hand, yung ibang hawak. Okay? Okay ka? Sandali lang si Mrs. Hawak mo sa Ponpon para ma-muestra ko talaga kay Sir. Look guys, if you have a dog positioned like this, ayun yung trigger, ito yung control, so ikaw yung subject. So ang nangyayari doon, parang siya yung nagko-control ng situation. So what you can do is go here. Dapat mo pa dito pa. Pakonda. Nakita mo, pag dito, ang na-trigger, nervous clicking, pero eventually mat-trigger yung nose. So wala siyang bad reaction. Okay? Ayun o, nakita mo, medyo umupoy ng konti. So, kailangan ganito yung magawa natin, sir. Ulitin ko. So, dadaan ako. Ito, si Ponpon. Hi! So, kita mo yung difference? Walang nangyayari sa'yo pang-rap. So, malaking bagay, yung pinemaintain mo na ikaw yung nasa gitna ng trigger ng subject, ikaw yung control. I go here, Ponpon, makapaglakad ako dyan nang hindi siya magkukulit. Mga trauma mates, nakita niyo yung control ni Sir? Ang problema, tagal niyang bumawi ng relaxation. Pag matagal yun, ibig sabihin, you're not trusting your dog. So you need to start trusting your dog. I go here, go. Oh, ano pang kulang doon? Feels better na, di ba? Na hindi siya sumusugod. Asong to, kapag pumunta kayo lahat sa kwarto, kumakatok. So, kita mo? Di ba? May nag-yes pa doon. Okay. So, what you do is separation. You need to... Lapit ka dito. Okay. Wait. Wait. Layo ka. Layo ulit. Wait. Ito yung training ng parang stay and sa sepas. So, I would allow the dog to bark. Okay? That's allowed for me. Because I need to wait until the dog comes down. Ayan o, demanding o. Sabi niya, Mami, ano ang ginagawa mo dyan? Diba? So, ignore mo lang. Wait. I will show you the body language. I will show you the body language. Okay? People will say, gumagalaw yung buntot niya, masaya siya. Lagi kong sinasabi sa box ko, kalokohan. Hindi lahat ng gumagalaw na buntot, ibig sabihin masaya. There you go. Balik ka. Himasin mo sa ulo. Okay, tapos tayo ulit. Tayo. So, mapansin nyo yung paglayo ni ma'am, doon siya mag-start mag-bark. Pero what we're teaching is, babalikan kita kung kalmado ka or kung magamit ka ng ilong. So,
So we wait. Look at the forehead. Yung tension sa forehead. Grabe yung tension. There you go. Nawawala. Nawawala. We wait. 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 This is training. There you go. Balikan. No, not yet. Tigil ulit. Bakit ganun? Bakit sobrang importante ng body language? Kasi kapag pabalik ka na, na-excite ulit siya, you need to stop. Go back. Umamoy. Go back. There you go. And then tayo ulit, ma. Papagurin kita talaga. Go. Ganun yung training. Wait. Wala na yung tension sa forehead. Napansin nyo? Pero may parking pa. Nakita niyo yung last part? Umiyok? Go back. No, not yet. Balik ulit. Sorry ha. Kailangan alam mo. Okay? Go back. There you go. So pagbalik ni ma'am, wala na ulit. Kaya ako pinatuloy yun kasi yung tension niya, hindi directed kay ma'am, directed sa ibang tao. Sige, last ma'am. Tignan natin kung gaano kabilis. Shh. Dito ka tumingin. Dito sa mami mo. Wait. You see? No, stop. Nakikita ko ulit eh. Wait. Okay lang yan. Stop. Wait. Kaya ako siya pinatuloy bumalik kasi walang tension sa forehead. Inantay lang natin pag-stop yung parking. Wait. Yung poses ng parking. Now you pa. Yun yung in between the parts. You need to wait for that. Okay? Paano mo ito nilalakad? Okay, tayo ka. Anong name mo pa? Si Clea. Yung dog niya, nagmamadali sa pinto, may sepats, pero hindi naglalakad sa labas. Hindi naglalakad sa labas. Back, go. Humihil lang pabalik. Ayaw niyo maglakad. Saan ka nakakita ng aso na may 4 na paa? Ayaw maglakad. Okay. Turuan natin siya maglakad. So bakit ko siya kailangan turuan maglakad? Kasi gusto ko ma-spend niya yung energy niya doon sa walking rather than pagkakaroon ng sepaks. Ito, yung mga aso na nagsha-shutdown. Look at my hand. I would just invite. 1, 2, magsha-shutdown yan. Okay? The moment nag-shutdown siya, I go. There you go. Kaya mo lang siya mag-panic. Walang problema mag-panic. There you go. So, gentle. Nakita nyo, kinakagat niya yung kamay? Kasi hindi siya sanay. But, if you be gentle to invite the dog to walk, that dog would start walking. There you go. There you go. Everybody. There you go. Oh, ayan. Ano ngayon ang ayaw maglakad? So, ayan, nagpapanik ng konti. Hindi sanay. Kaya mo lang siya. I go. Move. Shut down. Madaming tanong ako nakukuha nito. Ayaw maglakad ng aso ko kasi natatakot daw. Saan ang takot dyan? Walang takot dyan. Demanding yan. Pag ayaw niya, ayaw niya. Pag gusto niya, gusto niya. So, kailangan mo lang i-reinforce to pull, release, pull. Kaya mo lang siya. There you go. Kung makulit siya, mas makulit ako. There you go. There you go. There you go. That dog is walking now. So, paulit-ulit mong gagawin yan. In fact, kung ikaw ang may hawak nito, mas maglalakad. Hawak mo. Doon ka doon sa haso. Tawagin mo siya. Huwag mong hilahin ito doon. Relax. Release. There you go. Sabi ko sa'yo, huwag. Ganito ba? Okay. For everyone to learn, if you pull this too much, the dog will feel tension here and magsha-shut down siya. But if you put it in this way na I would invite, look. That's one finger. I will pull, paulit-ulit na release, pull, and the dog would learn to move.
Okay? So, there you go. There you go. So, pupunta ako dito. Susunod na yan eventually. Okay? Naaalangan siya talaga dun sa, ano niya, dun sa diapers niya nahulog na. Pakitanggal na nga yung diapers muna. There you go. Para makita rin nilang takot. Matakaw ba ito? Hindi siya matakaw? Testing natin. Para mas mapabilis. Pag itong asong to, tumayo, ibibigay ko to. There you go. There you go. Maliit lang. So, we are teaching the dog, if tumayo ka, you'll get a reward. Hindi daw matakaw. Gusto yung tinis ni tata. Niloloko mo pa. So, ngayon, ayan na, nakita niya, naglalakad na. Paunti-unti. There you go. There you go. Kanina tayo, bigay tayo. Uy. Ngayon, dalawang step, bigay. Gets? So there would be 100 ways, 1,000 ways to train your dog. You just have to make sure na masanay siya paunti-unti. Kasi hindi matatanggal yung nagwawala siya na nakikipag-unahan sa pinto. Why? Kayo, labas kayo ng labas, tapos siya, yung buhay niya, loob lang ng bahay. Diba? Okay? So, try to do it. And another problem with that, mga tropa pips, kapag nagmamadali yung aso niya sa bahay, huwag naman sanang umabot na mabangga ng sasakyan. Kasi kapag nagmamadali sila, gusto lang nilang makalabas, possible na mabangga sila. Okay? Dahan-dahan lang. At tuturo mo lang sa'yo. Tingnan mo to. Tingnan mo. Tingnan mo yung finger ko, ha. I pull up. There you go. I pull up, release. Okay? I pull up. Ulitin natin. Dito. Pull up, release. There you go. There you go. There you go. Nakita mo? Hindi pwede yung ganun lang, hinihila mo lang. Ano yung basahan na hihilahin mo lang? Look, tingnan mo. Come on, ayan, oh. Taas ko lang. There you go. Dito mo, kahit nagpapanik siya, nag-move siya. Ayan, oh. Mas mabilis siya mag-move sa akin. Ulit natin, ha? Dito. Taas ko lang ulit. Bumababa. Okay? Pansinin mo, mas mabilis. Ayan, gusto lang pumunta sa'yo. There you go. Pero, wala masyadong tension. Hindi pwedeng dire-diretso. Okay? So, practice ka sa bahay. Kaya mo lang kataan dyan dapat. Kaya mo yan. Walk. Excuse lang po yung malamit ng yung husky ng... There you go. Walk. There you go. Ganito si mama. Ito ang ganyan nangyayari. Hila siya, pero hindi rin siya gumagalaw. O di, hindi rin ako gagalaw. Tignan mo ko. Hila ako, kasabay ko yung asong gumalaw. Kita mo? Wala akong kaibigan ng ibang aso. Pusa? Pusa pala kaibigan ito eh. Antayin natin siya. Lapit muna natin. Kasi nagiging trigger niya ito. Maayaw siya. Nagpapanik siya doon sa dog. So kung walang dog dyan, dito ako pupunta, mas madali yan. Ayan o, kita mo? Ayan o, diba? Tapos ikaw hindi mo man lang mapatayo. Ulit natin. Kaya-kaya mo yan. There you go. Hold, release, release, release. Hold, release. There you go. There you go. There you go. Kailangan maramdaman mo na naglalakad siya na walang tension dito. Kapag dinire-diretso mo yan, ang tawag doon, opposition reflex. Tingnan mo. Pag dinire-diretso ko yan, magpapanik yan. Ayan, ayan, nagsishutdown. Dire-diretso yan, ha? Pero kapag kinanto ko lang yan, bitik lang.
You see, tumatayo na yung aso. So that's the difference. Okay? Niloloko ka ng mami mo, hindi ka daw matakaw. Hawa. Kunin natin yung gabay. Mamaya, malay mo, yung gabay sa'yo. Ayun yung ano. Tapos you can use streets. Okay lang po mga tropics. So, meron pa bang may question dyan? Sasagot ako ng questions nyo, kahit hindi demo. Sige po, punta ka dito. Pango at isang pango rin. Pag naglalakad daw sila, makulit. Okay? Di ayusin din natin yan. Gusto mo? So, ano sa'yo? Merienda? Sige daw. Okay pala yung identity. Bago ako buhay, busog na ako. Sinong pinakamakulit maglakad? Siya. Sige, pakita natin. Dito ka, lakad pa ganun para makita ko kung totoo yung sinasabi mo. Lakad ka pa ganun. So, ayan. Kung saan-saan nga pumupunta. Sige. Palitan ulit natin ang gabayan. Ito. Parang may sawa ka ng loob sa kanya. Tingnan mo paano ako maglakad. Kaya magpanik. Okay? The more na magkulit yung aso nyo, kailangan mas makulit kayo. Because they can only do so much. Kaya mo lang siya. First time niyang makaramdam ng gabay sa neck. So I go here. There you go. Now, ito yung start. I walk. Mas gusto ko sa nagtre-training, kapag nagtre-training yung ganyan. Kasi doon pa lang, nasasabi mo na doon sa dog na hindi siya yung masusunod. So I go walk, slowly, there you go. Ulit lang. Kaya ako lang muna siya masanay. There you go. Ayun, tumatakbo. Nagkukulit. Sige, masanay ka muna. Before I ask for control, sasanayin. There you go. Nakita mo, mas mabilis na. Yan na. So, gagawin na natin yung control. If you would be walking your dogs and you would be walking sa leash na sobrang haba lang, you are teaching your dog to explore. Now, gagawin natin yung short leash. Kaya mo siya. Ilan taon na to? There you go. Ulitin ko lang. Paulit-ulit lang. Ganyan sa training. There you go. Pag nag-walk na siya, then you are just putting a little pressure. Come here, buddy. There you go. Ulit lang. Ngayon, sanay na siya matakaw. Pulin mo na ngayon. Kasi sanay na siya din sa gabay, tapos matakaw mo siya. Kita mo? Oo, ngayon, akin ka na. Diba? So, ito. I go. Nasa gilid ko na siya. Pusin mo na. Kita mo? So, hindi ito final. Kailangan mong ulit-ulitin para nasanay siya. Si Kuya, ikot na rin ang ikot dahil sa mic.
sabihin, you're teaching the dog na every time naglalakad ka sa tabi ko, you will get a treat. Okay? Sige, lagyan mo na ulit siya. Napagod ako sa liit. Okay, but you get the point? So, the first thing na gagawin mo for you to fix the dog for the walking, you need to make sure na masanay muna siya sa gabay. Same thing nung kanina. After that, then you would use the motivation to set, to bring that nose here. Here. Yung aso mo. Ano yan? A harness are okay, pero if you're training the dog, use a sleep leash, use a gabay. Once sanay na sila, you can do kahit wala nang leash. Walang problema doon, okay? So you do that, okay? Kasi itong treats na to, malakas yung amoy niya. Okay? So yun yung gagamitin mo to walk here. Kita mo, pati siya, oh. Ito madali. Pero, kasi hindi ako nakalipo. See? You see? Madali, tignan nyo. Kasi hindi ka na kayo ko lagi. Sen? Dapat mahaba yung nilalakaran natin. But I hope everyone gets the point. I hope you get the point, right? So that's how you do it, and dogs learn based on repetition. You need to repeat. Kaya nakikita nyo pa ulit-ulit yung ginagawa ko kasi kailangan maging imprint sa utak nila. Yung sinabi ko kanina, the dogs, they know about mimicking behavior. Napansin niyo ba sa YouTube o sa Facebook, merong mga asong marunong magbukas ng pinto na hindi tinuruan? Diba? Kasi laging nakikita nila yung owner, sinahawakan yung doorknob. So gagayahin nila until matutunan nila. Nakita nila yung isang aso marunong tumakas, tatakas din sila. So that's how it happens. But I hope you learn how you control the dog using the motivations and your body language ng mga aso. And I hope to meet you again. If you have questions pa, I'll be happy to answer. Pero kung wala na, hiningal ako sa kanya. Alright? So, again, I'm Lester Zapanta, the Pinoy Dog Whisperer. Watch me over YouTube and Facebook.